Noong nakarang araw pa nga ako napapagusto ng sopas dahil matagal-tagal na nga rin ang panahon na hindi nga kami nakakapag-ulam ng ganito. Tapos nataon nga rin na may nagbenta nga ng murang gata sa online na malapit na nga ma-expire. Pero hindi pa naman talaga siya expire dahil mga 2 weeks pa naman, hindi pa yun makakamatay. At awan nga ba at kahit kainitan ay for the go nga sa sopas ang taong to? Akala mo naman talaga yung naglilihi. Isa nga lang pala ako dyan ng sibuyas at bawang at nung lumabas na yung aroma ay inilagay ko na nga itong pinalambot ko na paanang mga manok. Paanang manok nga pala ang ilalaho ko dito dahil masarap nga raw ito sa sopas. Sa lugaw ay masarap nga din niyang panahon. Sa pampalasa ay naglagay lamang ako dyan ng kaunting paminta, kaunting betchin at isang dakot na asin. Nung kumukulo na, inilagay ko na nga rin pala itong mga pasta at hindi ko nga alam ang tawag dyan. Elbow pasta ata. Ano nga ba? Hindi ko alam. Basta yung pang sopas. Hinalo ko lamang yan ng mabuti upang magbanding na nga sila all together at pagkatapos ay naglagay na nga ako dito ng sandamakmak na tubig. Mas marami ay mas maganda dahil nga masarap nga ang sabaw ng sopas. Tinakpan ko nga pala muna yung kaserola dahil aantayin nga natin yung kumulo. Habang naghihintay sa pagpapakulo nga ng sopas ay inutay-utay ko namang tadta rin itong aking manok na gagawing fried chicken. Masarap kasing kapares ng sopas ang fried chicken kaya naman magpa-fried chicken nga din ang person. Na-miss ko lang talaga yung inuulam nga namin doon sa dati kong trabaho, doon sa ospital. Madalas nga nag-uulam kami ng ganito doon. Mamaya ko pa naman ito maluluto, kaya naman ibababad ko muna ito sa kaunting patis, kaunting betchin at kaunting paminta. Naglagay din pala ako dito ng kaunting harina para ma-marinate. Nilamas-lamas ko lamang ito gamit itong aking kamay para naman maayos yung aking pagkakahalo. Nung nakontento na nga ako sa aking pagkakalamas, ay inilagay ko nga muna ito dito sa isang tabi dahil itong aking pinapakulong sopas ay talagang kulong-kulo na. Sa sobrang dami nga ng sabaw nito ay talagang umaapaw na nga siya sa pagkakakulo. Agad-agad ay chinek ko nga kung malambot na yung pasta at malambot na nga, kaya naman sinunod ko nang ilagay itong mga gulay na nabili ko nga sa palengke sa halagang 20 pesos. Hinalo ko lamang nga yun ng bahagya dahil itong ang mga gulay ay napakabilis nga lang niyang maluto at ayoko naman na yan ay malabog. Sa mga oras na ito ay pinatay ko na nga pala yung apoy dahil maglalagay na nga ako ng gatas. Hindi ko ba alam kung bakit kailangan ay patay na yung apoy kapag nga naglalagay ng iba. Pero pwede naman siguro na habang kumukulo ay ilagay nga itong gatas, pero ang sabi nga ni mama sa aking pagkakatanda ay parang magbubuo yung gatas, te. Pero hindi ako sure ha, at ito na nga lang talaga yung nakasanayan dito sa bahay. O diba, punong-puno, hindi yan ganyan kanina dahil dinagdagan ko ulit ng tubig. Yung sabaw kasi ang masarap dito at maya-maya nga kapag yan ay wala na sa apoy ay nagkakati nga ang sabaw niyaan. Kaya mas maganda kung mas marami. Yung mga paanang manok talaga ay nakikita ko na nga lang ay buto. Masyado na kasi yung malambot dahil sa pressure cooker ko nga yun niluto. Pag-usapang pa kasi ang mas gusto ko nga ay yung talagang nalalasog-lasog na. Tapos kapag nga yung sinubo ay talagang nahiwalay na nga yung laman doon nga sa buto. Okay na nga pala yan mga mare at ang sunod ko namang lulutuin ay itong aking mga fried chicken. Bago magsimula sa pagpiprito ay nilamas-lamas ko nga lang pala ulit yung mga karne. At kumuha lang din ako dyan ng sapat na dami ng cornstarch para ma-coat dito nga sa ating mga manok. Wala na nga akong kung anong inilagay na kaartihan dyan dahil nagmamadali na ako at gutom na nga ang mga tao dito sa bahay. Pagkatapos ay sinalang ko na nga itong kawali at naglagay na nga ng mantika. Bago isalang itong mga manok ay pinagpag ko nga muna para naman sa ganun ay hindi nga maging masyadong madumi itong ating mantika. Nung nailagay ko na nga yung mga manok ay saka ko nga lang napagtanto na kulang pala itong aking mantika. Kaya naman habang hinihintay ko nga yung pinapabili kong mantika ay nagsandok na nga muna ako nitong sopas dahil pagkatapos ko nga magprito ay kakain na nga rin kami ng pananghalian. Naluto na nga pala yung unang batch ko ng fried chicken kahit nga kakaunti yung mantika, pero sa puntong yan ay dinagdagan ko na yaan. 6 na tipak nga lang pala ito ng manok at saktong-sakto nga lang ito sa amin. Dahil sinadya ko nga na malalaki talaga ang pagkakahiwa dito para isa lang ay sob na.